Hi everyone! Welcome to my channel. So, for today's video guys, ang ituturo ko sa inyo ay itong 5 commands na to. So, huwag na natin patagalin pa. Start na tayo. Okay, first, ellipse command. So, to create an ellipse, sabi dyan, type EL and then press enter. Specify first endpoint axis and then specify natin yung second endpoint axis niya. So, type natin EL and then press enter. Click kayo sa drawing window nyo and then make sure guys na naka-on yung ortho mode nyo. So, horizontal direction muna tayo. So, sabi dyan, ellipse, specify other endpoints of axis. So, for example, 10. And then, sa vertical direction naman is 3 na lang. 3, enter. So, sukatin natin using DLI. Kung tama ba siya. Yan, 10 and then 3. So, tama yung nakreate nating ellipse. So, ganun lang guys. Next, polygon command. Sabi dyan, to create a polygon, type POL and then press enter. Then, enter number of sides. So, pwede kayong makapag-create dyan ng triangle, quadrilateral, hexagon, pentagon, and so on. So, i-enter nyo lang yung number of sides. And then, click on the screen. And then, type I for inscribe and C for circumscribe. So, pag sinabing inscribe, guys, ito yung nasa example natin. Ibig sabihin, nasa loob siya ng circle. Kapag sinabi namang circumscribe, nasa labas siya ng circle. So, ganun lang. And then, click on the specify base point. Okay? So, type natin POL, then enter. Sabi, polygon, enter number of sides. So, for example, 6 sides. And then, enter. And then, click tayo sa drawing window or click kayo dun sa screen. And then, enter an option, inscribe in circle or circumscribe about circle. So, unahin muna natin yung inscribe. I and then enter. So, ayan na siya guys. And then, isang click lang. Ulit. To terminate the command. So, meron siyang 2, 4, 6. Meron siyang 6 sides. So, ganun lang kadali guys. And then, next, create tayo ng circle. Tayo ng circle na may sukat na or may radius na 2. And then, gawa tayo ng polygon. POL, enter. So, enter number of sides. Example, 7. Then, enter. And then, sabi dyan, specify center of polygon. So, dito tayo sa center ng circle. Mag-click. And then, type I for inscribe and C for circumscribe. So, kanina, ginawa na natin yung inscribe. Ngayon naman, gawin natin yung circumscribe. So, ito, nasa labas to ng circle. So, type natin C, enter. Ayan na siya. Ayan. So, click. Then, click tayo dito sa ayan. Ayan na siya. Then, click. So, tingnan nyo guys. Diba, nasa labas siya ng circle. Kulayan natin yung circle para mas makita siya. Ayan. So, nasa labas siya ng circle.
So, yun yung inscribe and circumscribe, guys. So, madali lang yan, guys. Okay? Next, donut command. So, itong donut command, guys, usually ginagamit to sa mga yan, itong example natin sa pagdodrawing ng mga circuits, sa pagdedesign ng mga circuits, ginagamit yung donut. O kaya sa mga wheel, ayan. So, ginagamit yung donut. So, sabi dyan, to draw a donut, type lang natin DO and then press enter. So, click on the screen or type the location. Specify inside diameter nung donut and then specified outside diameter and then press enter. So, click on the screen. So, gawin natin DO and then press enter. Sabi dyan, specify natin. So, click muna tayo sa screen and then specify inside diameter of donut. For example, 1. Yan yung nasa loob, yung circle na nasa loob. Enter. And then, next, specify nyo naman yung outside diameter. For example, 2. Enter. So, eto na siya, guys. So, click nyo lang yan. Yan. So, yan na yung donut natin. And then, to terminate the command, press enter. So, ganun lang, guys. Madali lang siya, diba? Pwede nyo rin siya lagyan ng kulay. Yan, gayahin natin to. Gayahin natin yung sample natin. Yan. So, ganyan lang guys. Madali lang naman siyang gawin. Next, polyline command. So, sabi dyan guys, polyline. Polyline is an object in Autocad that consists one or more line or arc segments. So, ang polyline guys, continuous siya. Unlike sa line, isa-isa mo siyang maseselect. Ang polyline hindi. Once na sinelect mo ang polyline, buo siya. Example, gawa tayo ng line. Create tayo ng line. Enter. Create tayo ng object gamit ang line. So, ayan. Then, enter. So, create naman tayo ng polyline. PL. Create naman tayo ng object gamit ang polyline. Enter. Ito naman ang polyline. So, kung titingnan nyo guys, parehas sa parehas sila, diba? Pero meron silang pagkakaiba. Once na sinelect natin tong object na to, na ginamitan natin ng line command, pansinin nyo, isa-isa natin silang nase-select. Diba? Yan. Pero, once na sinelect natin tong object na to na gamit ang polyline, pansinin nyo, isang buong object siya. So, yun yung pagkakaiba nilang dalawa guys, ng line. And then, sa polyline guys, pwede tayo makapag-create ng arc. So, example, PL, enter. So, line tayo. And then, click nyo yung arc. Ayan. See? Diba guys? And then, pwede nyo siyang i-switch ulit sa line. Ayan. So, and then enter. So, ganun lang guys. So, yun yung pagkakaiba nila ng line. And then sa polyline, mas marami kang magagawa. Okay? Next, multitext command.
So, kung gusto nyo guys, mag-create ng text dito sa AutoCAD. So, katulad ng ginawa ko ngayon, ayan, create ako ng text. So, simple lang. Tatype lang natin sa command window, T, and then press enter. So, sabi dyan, click drag, then click again to set the placeholder on the screen. So, click tayo, and then drag natin. So, again, click ulit. Then, ito na yung placeholder natin. So, pwede na kayong mag-type ng text. For example, AutoCAD. Yan. So, kung nakapag-type na kayo ng text, click lang kayo sa labas ng placeholder. So, ito na yung text natin. Napakaliit. Pwede nyo siyang i-edit, guys. So, kung napakaliit ng text natin or kung gusto nating i-edit yung text natin, double-click nyo lang ulit. Then, select natin yung text. Palitan natin yung text height niya. Ayan. Sub 1. So, ayan. So, dito kayo magbabago ng text sa ribbon. Ayan. And then, kung okay na yung height ng text, so, pwede nyo rin palitan, guys, yung font. So, ang default font kasi natin ay Arial. So, pwede nyo palitan yan. So, meron dyang Arial rounded empty bold na lang. And then, nandyan na-adjust din yan. Pwede nyo lagyan ng bullet and numbering. Pwede nyo i-align. So, meron din tayong paragraph alignment. Parang word lang din siya, guys. Merong paragraph alignment, merong bold, italic, underline, and then merong grammar check. And then merong ruler, symbols. So, nandyan lahat yan sa ribbon. Okay? Kung gusto nyo i-modify yung text nyo, double-click nyo lang and then modify nyo dito sa ribbon. Okay? So, kung okay na yan, click kayo sa labas ng placeholder. So, ito na yung ating text. So, ganun lang kadali, guys. So, sa ngayon guys, hanggang dito na lang po muna ako. Don't forget to like, share, comments, and subscribe. And also hit the notification bell button para updated po kayo sa mga susunod kong videos. Thank you!